And gusto ko pong buksan natin ang ating mga Bible dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 10. Yan po yung ating pinaka-main text, main scriptures na babasahin. Dito po mga kapatid, magsisimula tayo dito sa verse 12 and 13. Ganito ang ating matutunghayan. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa kaniyang mga daan, at ibigin mo siya. At paglingkuran mo ng buong puso, o paglingkuran mong ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Verse 13, ganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Idagdag po ng Panginoong Diyos ang pagpapala sa kaniyang mga salita na atin po nabigyan po ng daan ngayong gabi. Gusto ko pong bigyan po natin ng paksa yung atin po pag-aaralan ngayong gabi. Ano ang hinihingi ng Panginoon? Ano ang hinihingi ng Panginoon? O kaya, ang hinihingi ng Panginoon. Alam po ba ninyo, lahat tayong mga nilikha ng Panginoon, meron tayong mga kahilingan sa Panginoon, di po ba? Meron tayong pabor. Kaya nga tayo nananalangin dahil meron po tayong mga pangangailangan, meron tayong mga iba't ibang mga idinudulog sa Panginoon. Marahil sa iyong paglapit sa Panginoon through prayer ay through financial, through material things, or dahil ikaw po ay nangangailangan ng kagalingan. Yung iba naman, sila ay nananalangin dahil kailangan po ng kalakasan, kailangan po ng gabay, kailangan po ng patnubay ng Panginoon, o kaya naman ay nangangailangan po sila ng leading. So meron tayong mga iba't ibang kahilingan na inilalapit sa ating Panginoong Diyos. Tama po ba, di ba? Ngunit tandaan po natin, hindi lamang dapat na palagi pong nakatuon sa ating sarili. Dapat nating maintindihan na meron din pong hinihiling sa atin o hinihingi ang Panginoon. Katulad po ng pangungusap na atin pong binasa kanina, although ito po ay nakadirekta sa bansang Israel o sa mga Israelita, sa mga Hudyo, pero ito'y tumutugma pa rin sa atin pong kapanahunan sapagkat yan ay very fundamentals. Pag sinabi nating fundamentals, ito po ay basic. Ito ay pangunahin na dapat na ginagawa ng mga mananampalataya, dapat na ginagawa po natin sa ating paglapit, sa ating pagsunod sa ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, meron pong hinihiling din ang Panginoon. Hindi ibig sabihin, tayo lang po yung palaging hingi sa Kanya. In return, meron din po siyang hinihingi sa atin. At ito pong mga binasa nating mga pananalita kanina, ito po yung mga hinihingi ng Panginoon sa atin. Dahil, ang sabi po rito sa verse 13, na aking iniutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Ibig sabihin, kapag yung hinihingi sa atin ng ating Panginoong Diyos ay ating ginawa o ginagawa, ito ay para sa ating ikabubuti. Meaning to say, sa paano na tayo sumasalungat sa kanyang mga salita, imbis na patungo tayo doon sa ikabubuti, ang nangyayari po sa atin, ikasasama. Ang nangyayari po sa atin, patungo sa kapahamakan. Kaya napakalaga na maintindihan po natin, meron pong hinihingi ang Panginoon sa atin. Kumbaga, wag lang tayong hingi sa Panginoon. Dapat meron din tayong, kumbaga, in return, na doon sa mga pabor na natatanggap natin, meron din tayong dapat na ginagawa na kung saan ito po ay nire-required sa atin ng ating Panginoong Diyos. Now, tingnan po natin yung sinabi po ng mga talata. No? Sabi po ng verse 12, balikan po natin. At ngayon, Israel, ano ang hiningi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Una, kasi meron pong mga points tayong babanggitin po dito. Binanggit dito, matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa kanyang mga daan, ibigin mo siya, paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo, at panghuli, ganapin ang mga utos ng Panginoon. So meron pong 5 na hinihingi ang Panginoon sa atin. At ito pong 5 ito, kung ating pag-aaralan mabuti, hindi naman po ganon kahirap.
Alam po ba ninyo na kapag ang Panginoon ay meron siyang inirequire sa atin, hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng mga bagay na hindi natin kaya. Kung ito ay inirequire sa atin, kung ito ay hiningi sa atin, ibig sabihin, kaya natin yan. Kaya mo yan, kapatid. Minsan, hindi lang natin, kumbaga, nabibigyan ng emphasis yung kakayahan po natin sumunod sa salita ng Panginoon dahil nakafocus tayo doon palagi doon sa negative. Ngayon, gusto natin bigyan po ng pansin ngayon yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Kasi nga, sabi ko kanina sa aking introductory statement, madalas tayo po ang humihingi sa Panginoon. Meron tayong mga iba't ibang kahilingan sa Kanya through prayers. Pero meron naman pong dapat na counterpart tayo. In return, meron din pong hinihingi ang Panginoon sa atin. Okay, ano po yung mga hinihingi? Una, hiningi sa'yo ng Panginoon mong Diyos, kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Number one, yung pagkatakot sa Diyos. Mahalaga yung maintindihan natin mabuti yung salitang pagkatakot sa Diyos. Dahil yung pagkatakot po sa Diyos, hindi po ito yung nangangahulugan na ikaw po'y nanginginig sa takot kapag napapakinggan mo yung pangalan ng Panginoon. So ano po ba yung kahulugan ng pagkatakot sa Panginoon? Pagkatakot sa Diyos. Pag sinabing ikaw ay matakot sa Diyos, ano po ba ang ibig sabihin nito? Tingnan natin sa Aklat ng Kawikaan, chapter 8, verse 13. In the book of Proverbs, chapter 8, verse 13, the Bible says, "The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate." Ano pong sabi? Ang pagkatakot sa Panginoon ay kamuhian, ang kasamaan, kapalaluan, kahambugan, at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking kinamumuhian. So, ang pagkatakot sa Panginoon, dapat nating maintindihan, hindi po ito pagkatakot lang sa isip, hindi lang ito pagkatakot na sa panahon na papakinggan natin ang pangalan ng Panginoon, tayo nangangatog sa tuhod. Hindi po yun. Kundi, ang pagkatakot sa Panginoon, kinamumuhian yung kasalanan o kasamaan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsasabing may takot sa Diyos, na-express ito ng totoo. Ibig sabihin, nagiging totoo yung iyong claim na may takot ka sa Diyos kapag ikaw ay namumuhi sa kasamaan. So kapag ang isang tao nagsasabing may takot sa Diyos pero patuloy pa rin pong naggagawa o gumagawa ng kasamaan, hindi po totoo yung kanyang pag-aangkin o yung kanyang claim na siya may pagkatakot sa Panginoon. Diba, sinasabi niya, ako ay may takot sa Diyos. Pero paraigit ng manok, paraigit ng niyog. No, hindi totoo yung kanyang claim na siya may pagkatakot sa Diyos. Dahil ang sabi po rito, ang pagkatakot sa Panginoon ay kamuhian ang kasamaan. Ano pa? Kapalaluan at kahambugan, at ang masamang lakad, yung masamang bibig ay aking kinamumuhian. So kapag ka nandyan yung iyong pagkatakot sa Panginoon, ito'y nagiging daan upang hindi ka gumawa ng kasamaan. Dahil namumuhi ka eh. Pag sinabing namumuhi, you hate evil, hindi mo gagawin kasi nga namumuhi ka eh. Pag sinabing namumuhi, kinasusuklaman mo. Ikaw mga kapatid ay ikaw ay nandoon yung iyong nandoon ang iyong pagkagalit, pagkamuhi, pagkainis doon sa kasamaan. So kapag kayo may takot sa Panginoon, dapat nating maintindihan, ito yung magiging daan upang huwag ka nang gumawa ng masama. Hindi ka na magpapalalo, hindi ka na magyayabang, hindi ka na magiging hambog, at lalong hindi ka na magsasalita ng masama sa iyong bibig. Dahil yun po yung pagkatakot sa Panginoon. Yun po yung kahulugan ng pagkatakot sa Panginoon. Alam po ba ninyo, pagka ang tao po ay matutong matakot sa Panginoon, diyan po nagpapasimula yung karunungan. Ang sabi po ng Kawikaan chapter 1 verse 7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Diyan po nagpapasimula yung kaalaman. Nagkakaroon ka ng kaalaman kapag ikaw ay may pagkatakot sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kaya mapapansin mo yung taong may takot sa Panginoon, nagiging maalam eh. Meron siyang kaalaman. Dahil yun po yung bunga ng pagkatakot sa Panginoon. Alam niyo po ba, yung pagkatakot sa Panginoon, ito yung nagtulak kay Noe. Bakit niya ginawa ito pong yung arko?
Ang sabi nga po rito Hebreo 11:7, sa pananampalataya si Noe nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot. Yung pagkatakot po sa Panginoon, ito po yung banal na pagkatakot. Tingnan niyo po dala ng banal na pagkatakot ay naganda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan, na sa pamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Napakaliwanag. Sa pananampalataya, nang bigyan ng pagkaunawa ng Diyos itong si Noah, dala ng kanyang banal na takot. Nandun po yung holy fear, yung banal na pagkatakot, godly fear. At ito pong banal na pagkatakot na ito yung binabanggit natin kanina, na pagkatakot sa Diyos. Ito yung nagtutulak sa atin upang gawin yung kalooban ng Panginoon. Ito rin po yung nagtutulak sa atin upang layuan yung gawang masama. Kaya, tandaan po natin mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, kapag ang isang tao nagkiklaim na siya may takot sa Panginoon, subalit yung kanyang buhay ay nandun pa rin sa kasamaan, hindi totoo yung kanyang claim na siya may takot sa Diyos. Dahil ang pagkatakot sa Diyos nakikita sa kanyang buhay sa pamagitan ng kanyang pagkamuhi doon sa mga masama, at yun po yung nagiging daan sa kanya upang sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya yun po yung number 1 na hinihingi sa atin ng Panginoon. Ano po yun? Matakot tayo sa Diyos. Ngayon alam po natin yung salitang pagkatakot sa Diyos, kinamumuhian natin yung kasamaan. Namumuhi tayo doon. The fear of the Lord is to hate evil, and the fear of the Lord is the beginning of knowledge. At ang sabi nga po, dala ng banal na takot, si Noah ay gumawa ng daong sa ikaliligtas. May naghahatid po ito ng kaligtasan. Kapag naintindihan natin yung kahalagahan ng pagkatakot sa Diyos. Ngunit, hindi po diyan nagtatapos. Isa po sa hinihingi din ng Panginoon bukod sa pagkatakot sa Diyos. Ang sabi po rito, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Lalakad tayo sa lahat ng kanyang mga daan. Teka muna, ano po bang ibig sabihin ng daan ng Panginoon? Ayan. Ano po ba ibig sabihin itong daan ng Panginoon? Pag pinag-usapan natin ang daan ng Panginoon, ito'y tumutukoy sa kanyang mga panuntunan, mga pamamaraan sa pamagitan ng salita ng ating dakilang Diyos. Lumakad tayo sa kanyang mga daan. Meron po kasing daan na inilagay ang Panginoon sa atin. Dahil minsan po kasi meron po mga, pag nagbase tayo sa ating sariling pananaw. Kaya sabi po ng Kawikaan chapter 14 verse 12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niya ay daan ng kapamakan. Kapag sa sarili nating pananaw, minsan ang akala natin tuwid, ang akala natin okay, pero hindi pala okay. Dapat lalakad tayo sa daan ng Panginoon. Meron po kasi siyang daan na inilagay sa atin. Meron po siyang meron siyang panuntunan na kung saan kapag ating lalakaran po ito, kapag ating bibigyan po ng daan sa buhay po natin, andyan yung tinatawag nating kaayusan. Andyan po yung blessing talaga ng Panginoon na dumarating sa atin dahil andyan po yung kanyang tuntunin, yung kanyang mga patnubay. Tingnan natin dito sa aklat ng mga awit, chapter 19, verse 17, patuloy. Sabi po rito, chapter 19, verse 7, patuloy. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuon ng Panginoon ay tunay na nagpapapanta sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang takot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga katulad ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Mga pinipitang higit kaysa ginto, oo, higit kaysa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pukyutan. Ang daan ng Panginoon, ito'y tumutukoy sa mga palatuntunan, mga batas ng ating Panginoong Diyos. Yan po Yan po yung tumutukoy doon sa daan ng Panginoon. Na kung saan, ito ay napakagandang bagay na dapat nating maintindihan sapagkat sa panahon na tayo po'y lumalakad sa kanyang panuntunan, sa kanyang mga salita, ika nga, nandyan po yung gabay niya sa atin. At yan po yung paraan para tayo po'y maging malinis.
O, tinan po ninyo dito sa aklat ng ng Awit, chapter 119, verse 9. Ganito po ang ating mababasa. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Kaya yung daan po natin nagiging malinis kapag tayo po ay nakikinig sa kanyang salita. Kaya nga, pag pinag-usapan natin yung daan, tumutukoy ito sa panuntunan, batas, at the same time yung salita ng Panginoon. Ito yung nagsisilbi po sa ating guide. Kaya nga, sinasabi po sa atin, lumakad tayo sa daan ng Panginoon. Huwag tayong lumakad doon sa sarili nating pananaw. Sabi ko nga kanina, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit kamatayan ang dulo niya. O, tingnan po ninyo, maging ang ating Panginoon, meron siyang binanggit dito sa aklat ng Mateo, chapter 7, verse 13 hanggang 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakasusumpong. Yung daan ng Panginoon makitid dito Ibig sabihin may mga restrictions. Marami pong mga bagay na dapat tayong isa lang alam. Alam niyo po, pagdating sa panuntunan ng Panginoon, nandyan po, itutuwid talaga tayo yan sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, sa ating pakikitungo sa kapwa. Lahat po yan ay sasaklawan ng pinag-usapan po natin itong paglakad sa daan ng ating Panginoon. Kaya nga, napaganda na naintindihan po natin kung ano po ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Kasi nga, madalas tayo humihingi sa Kanya. Pero, meron din po palang hinihingi sa atin ng Panginoon. At isa na po roon, yung paglakad sa kanyang mga daan. Una, pagkatakot sa Panginoon. Pangalawa, lumakad tayo sa kanyang mga daan. Ano po yung pangatlo? Ibigin mo siya. Yung pag-ibig natin sa kanya, napakahalaga po ito. Bakit? Kasi nga po, pag tiningnan natin ang banal na kasulatan, pinag-aralan po natin ang gusto. Yung pag-ibig, yan po yung pag-ibig sa Diyos. Yan po yung pinakapangunahing utos. Kung matatandaan po natin, di ba, noong ibinigay ng Panginoong Diyos yung utos kay Moises, meron po tayong 10 commandments. Pero nung sa panahon ng Panginoon, yung 10 utos, naibaba po yan sa 2. At yung 2 utos na yan, yung, kumbaga, principle of all commandments, ay nahanay po ito doon sa 2 at ito'y pinapatungkulan po dito yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Tingnan natin dito sa aklat ng Marcos chapter 12. Sundan po niyo ako sa inyo po mga Bible. Mark chapter 12 verse 29. Patuloy, ganito po ang ating mababasa. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. At ang pangalawa ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, walang ibang utos na higit sa mga ito. Tingin po ang walang ibang utos na higit sa mga ito. Ang unang utos, pumapatungkol doon sa pag-ibig sa Diyos. Now, tinan po ninyo yung pag-ibig na binabanggit natin kanina, na isa po doon sa hinihingi ng Panginoon sa atin. Bukod sa pagkatakot sa Kanya, ano pa, yung pangalawa, paglakad po sa Kanyang mga daan, ito yung pangatlo, ibigin po natin siya. Now, alam po ba natin yung pag-ibig, hindi po ito sa pamagitan lang ng pagpapahayag, hindi lamang ito sa pamagitan ng pananalita. Kung baga, meron pong sinasabing kasabihan sa English, action speak louder than words. Kahit sinasabi po natin, mahal natin yung isang tao, kung hindi naman po nakikita sa ating pamumuhay, hindi naman ayon doon sa ating ipinapakitang pakikitungo, hindi po natin ma-justify yung ating pag-ibig. Kaya nga, pag pinag-usapan natin ang pag-ibig sa Diyos, yung pag-ibig po sa Diyos, hindi lamang ito by merely confession, kundi buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Ipinapahayag dapat natin yung ating pag-ibig sa ating Panginoon.
na ito nga po yung nire-required sa atin, na hinihingi sa atin na bukod sa pagkatakot sa Kanya, paglakad sa Kanyang daan, pangatlo, itong pag-ibig sa Panginoon. Ibigin natin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Dahil yung pag-ibig na ito rin yung naging dahilan bakit nagkatawang-tawang ating Panginoon. Sabi po ng John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na Kanyang ibinigay ang Kanyang buong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya huwag mapahamak kundi magkamit ng buhay na walang hanggan. Yung pag-ibig ang dahilan bakit ginawa ng Panginoon yung pagtubos sa krus ng Kalbaryo. Bakit siya nagkatawang tao? Bakit siya nabayubay sa krus? Dahil po sa Kanyang pag-ibig sa atin. In return, nais po ng Panginoon sa atin yung pag-ibig. Ibigin natin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Alam po ba ninyo yung pag-ibig na yan? Yan yung nagtutulak sa atin upang patuloy siyang paglingkuran kahit may mga problema, kahit may mga pagsusubok. Diba? Kapag pinag-usapan natin yung pagmamahal natin sa kapwa, pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay. Kahit may mga problema, kahit may mga pagsusubok, nagpapatuloy pa rin. Bakit? Kasi nga, mahal natin. Ganon din po yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kapag kamahal natin ng Panginoon, tayo po ay patuloy na susunod sa Kanyang kalooban, susunod po tayo sa Kanyang kautusan. Kaya yan po yung pangatlo sa inihiling sa atin ng Panginoon. Hinihingi niya sa atin. Ano yun? Ibigin mo siya. Sumunod, ano pa yung hinihingi sa atin ng Panginoon? Paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Yung paglilingkod, yung service. Kaya nga, napakalaga na maintindihan natin mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay tinawag ng Panginoon. Tayo po ay nandito sa mundong ito. Hindi lang pang sarili, hindi lang pang pamilya, hindi lang pang personal. Kundi, dapat natin maintindihan, meron tayong paglilingkod na dapat na ginagawa. At yan po ay ine-expect, hinihiling sa atin ng Panginoon, na paglingkuran po natin siya. Teka muna, sa paanong paraan natin siya na paglilingkuran? Of course, sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban, sa Kanyang kautusan. Habang tayo po'y gumagawa, sumusunod sa Kanyang kalooban, nandun po yung ating paglilingkod sa Kanya. Kaya nga po, alam po ba ninyo yung paglilingkod na ating ginagawa, yan po ay very commendable sa Panginoon. At tayo po ng Panginoong Diyos na masayang yung ipinagkatiwala sa atin. Meron kasi tayong time, talent, and treasure. Doon sa parable of the talents, kung ating babalikan po yun sa inyo pong pagbabasa ng Biblia. Yung parable of the talents, meron pong binigyan ng magkakaibang talento. At alam po ba ninyo yung binigyan ng 5 nung bumalik, naging 10, nagdoble? Ganon din yung binigyan ng 2, nagdoble. Ngunit yung isa inago. Ano po ang sabi ng Panginoon? Meron siyang 2 comment. Una, well done, thou good and faithful servant. Magaling, mabuti at tapat na alipin. Yung sumunod, ang sabi, ikaw ay masama at tamad na alipin. Doon natin makikita na yung mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, nais niya po itong lumago sa pamagitan ng paglilingkod. Palaguin. Ayaw po ng Panginoon na makita tayong magiging bansot pa rin. Kumbaga, sa pananampalataya pa, ayaw po ng Panginoon na maging banso tayo sa pananampalataya. Ayaw ng Panginoon na manatili tayong baby Christian. Gusto ng Panginoon lumago tayo. Sa paanong paraan? Yung paglilingkod. Yung service na pwede po nating may-render. Napakarami po kasi iba't ibang services. Yung ministry. Yung paglilingkod na pwede po nating magawa. At alam po ba yung isa sa paraan para ma-identify natin yung paglilingkod, yung ministry na meron tayo? Kung ano yung kaya mong gawin na kung saan naging effective ka roon, yun yung ministry mo. Meron tayong iba't ibang ministeryo Kumbaga, tayo po'y kabilang sa isang katawan. Yung isang katawan, binubuo ng maraming mga bahagi. Merong mata, merong tenga, merong bibig, merong kamay, merong paa. So, meron tayong kanya-kanyang lugar sa tinatawag nating iglesia, doon sa katawan ng Panginoon, na ina-expect sa atin ng Panginoon at hiningi sa atin na paglingkuran natin siya.
Yung paglilingkod na ginagawa po natin sa church ay katumbas din po ng paglilingkod natin sa atin. Kasi nga sabi po, di ba, paano natin iibigin ng Diyos na hindi natin nakikita? Gayon yung ating kapwa ay hindi natin kayang ibigin. Kung yung Diyos na hindi natin nakikita, di ba? Eh, paano pa natin maiibig yung ating kapwa na nakikita natin? Kaya nga, the best expression of our love for the Lord, yung ating pag-ibig po sa Kanya, yung ating paglilingkod sa Kanya, ay sa pamagitan ng paglilingkod sa ministeryo o doon sa iglesia, sa mga kapatid at kapwa natin na kung saan naging channel tayo, naging daluyan tayo ng tulong, naging daluyan tayo ng pagpapala at biyaya. Ibig sabihin, meron tayong pwedeng i-render na service. Meron tayong meron tayong pwedeng gawin. Meron tayong kanya-kanyang bahagi. Ibig sabihin, meron tayong mga iba't ibang pwedeng maipaglingkod sa ating pong kapwa. Sa ating pong kapwa mananampalataya, sa ating pong kaibigan, sa ating pong kapwa-tao. Meron tayong pwedeng maiambangga. Meron tayong pwedeng paglilingkod. At alam po ba niyo, isa po yan sa paraan ng paglilingkod natin sa Panginoon. Meron pa nga pong sinabi sa Gospel Books. Sabi ng Panginoon, ako'y nauwang, hindi niyo ako pinainom. Ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Sabi ng mga alagad, Panginoon, kailan ka namin nakitang nauho, kailan ka namin nakitang nagutom. Ang sabi ng Panginoon, yung ginawa ninyo sa mga maliit kong lingkod na ito, ay ginawa niyo sa akin. So yung ginagawa nating paglilingkod sa kapwa natin, ay paglilingkod din po sa ating Panginoon. Kaya nga, hinihingi sa atin ng Panginoon, paglingkuran natin siya. At alam po ba ninyo, isa po sa paraan din ng paglilingkod natin sa Kanya, yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri, yung ating pagdalo sa mga pagtitipon, yung ating mga pananalangin. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin in connection with our spiritual life, in connection with our worship with the Lord, yan po ay service natin inirender sa Panginoon. Kaya nga, yan po ay nire-require, yan po ay hinihingi sa atin ng Panginoon. Paglingkuran po natin siya ng buong puso at ng buong kaluluwa. Na upang huli, ang sabi po ito, nagganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Ganapin, sundin. Ganapin natin yung utos ng Panginoon. Alam po ba ninyo yung pagganap natin sa utos ng Panginoon? Yan po yung nagpapakita na itong iniibig natin ng Panginoon. Ang sabi po ng John chapter 14, sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Sa aklat po ng Juan, chapter 14, verse 15. Ang sabi po ay ganito, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya sa iyong pagtupad ng utos ng Panginoon, nagpapakita yan ng pag-ibig mo sa Kanya. Kumbaga, habang ikay sumusunod, kumbaga nagiging ano po yan double impact ika nga. Sumusunod ka, yan ay pagpapakita ko rin ng pag-ibig sa Panginoon. At isa po yan sa inihiling sa atin ng Panginoon. Hinihiling niya sa atin na tayo ay gumanap. Ganapin natin yung kanyang kautusan. Sapagkat yung pagganap natin ng kautusan ng Panginoon, ito ay para sa atin din, para sa hindi niyan kapatid at kaibigan. Habang ikaw ay sumusunod, ikaw rin po yung nagbibenepisyo. Ang sabi nga ng binasa natin talata kanina, yung pagganap natin sa kanyang mga utos ay para sa ating ikabubuti. Kaya nga, binigyan tayo ng gabay ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Hindi sa pamagitan ng sarili nating kaparaanan, kundi meron pong palatuntunan, meron pong salita, meron pong utos ng Panginoon. Na habang iyong ginagawa po yan, andyan yung pagpapala, andyan po yung biyaya. Kaya hindi po katakataka yung sinabi ni Joshua, sa Joshua chapter 1, verse 8, a very familiar na scripture po sa atin ito. Joshua chapter 1, verse 8, kung meron po kayo mga Bible, ay pwede po ninyong sabayan. Ang sabi po ay ganito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawahin ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Napakagandang pangako. Itong pangakong ito ay magti-take effect kung
na-meet natin yun po mga nire-required. Ano po yun? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Yung kautusan ng tukoy, ito pong banal na kasulatan. Huwag mahiwalay sa ating bibig. Bukang bibig natin yung salita ng Panginoon. Kaya nga, mapapansin po ninyo yung mga taong bukang bibig nila yung salita ng Panginoon, quote ng mga scriptures. They were blessed. Pinagpala sila ng Panginoon. Dahil ang sabi po ng talata, huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. Yung salitang pagbubulayan, binibigyan mo ng panahon sa iyong isip, hindi lang puro trabaho, hindi lang puro negosyo, hindi lang puro pamilya, hindi lang puro kung ano bang mga pinagkakabalaan, kundi yung salita ng Panginoon, pinagbubulayan ito araw at gabi. Ano pa? Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Yun pala yung purpose. Bakit kinakailangan nating huwag mahiwalay sa ating bibig? Bakit kinakailangan nating pagbubulayan ito araw at gabi? Upang ating masunod ang lahat ng nakasulat dito. Now, ano po yung buti kapag nasusunod natin lahat na nakasulat dito? Sapagkat kung magagayoy, pagiginawahin ang iyong lakad at kung magagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Dito po sa English translation, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success. Nandan po yung pagtatagumpay at nandan po yung pagpapala, yung kaginawahan mula sa ating Panginoon. Saan po na susumpungan yan? Kapag kayo ang salita ng Panginoon, binibigyan daan natin sa buhay, bukang bibig natin, pinagbubulayan natin araw at gabi, at ating nasusunod. Ang sabi po ng Biblia, magkakaroon tayo ng kaginawahan at magtatamo tayo ng mabuting pagtatagumpay, mabuting kawakasan sa tulong at biyaya ng ating dakilang Panginoon. Nawa mga kapatid, ngayong gabi, tayo po ay inabot ng Panginoon sa pamagitan ng salita na ating napakinggan, ating pong napag-aralan ngayong gabi. Nawa ang aralin po natin ay nagsilbi pong kalakasan at patnubay sa bawat isa sapagkat nais po ng Panginoon na kung paano tayo meron po mga iba't ibang mga hinihiling sa Kanya, meron din po siyang hinihingi sa atin. At yung pong ating tinalakay ngayong gabi, yan po mga kapatid, yung kahilingan ng Panginoon sa atin. Kung atin pong babalik tanawan, una, matakot ka sa Panginoong Diyos. Pangalawa, lumakad ka sa lahat ng Kanyang daan. Ibigin mo siya. Paglingkuran mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa at tuparin mo ang Kanyang mga utos.